So, gagandang maga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So, sa lahat ng mga followers ko, subscriber, share at commentator, sa umagang ito no, ay gawa na po tayo no, ng gapangan sa ating ampalaya. Ayan lang mga ka-farmers ang pag-install. So, umpisahan na po nila ang pag-install ng flat wire no, na gapangan sa ating ampalaya. So ang ginagawa natin din straw sa ilalim, tie wire sa taas, tie wire din tie wire din. So sa nagtatanong sa akin kung matibay po ba ang balag natin, ang matibay mga ka-farmers parang hindi dumapa ay yung tie wire. So yung mga Atlas flat wire guide lang po no, parang halimbawa simula sa ilalim straw lang, tapos sa taas tie wire. So gagapangan lang niya, parang makakapit siya sa tie wire, yun ang matibay. Tapos yung Atlas flat wire na pinapa-install natin, gagapangan lang din hanggang makakarating sa dinis sa gitna. So yun po ang matibay mga farmers. So habang gumagapang ang ating ampalaya papunta sa gitna, share ko lang po sa inyo, hindi pa po siya magato no? Kaya pa po niya mga isang buwat kalahati. So yung isang buwat kalahati mga ka-farmers, kung ang panahon ay normal lang, may ulan, may init, hindi katulad ngayon na puro lang init, so hindi din siya magato, mabilis lang po din siyang gagapangan. So yun lang po no mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ma-share ko sa inyo patungkol po sa ating kamatis na gumagapang na sa ngayon ay ampalaya. So may kamatis sa gitna mga ka-farmers, tatalian natin to, gamit lang din ang ating tie wire. So, yun po ang kanilang ginagawa. Nag-install na po sila. Kasi namugbo sa'yo lang. Then ang iba nating mga tauhan mga ka-farmers, share lang po sa inyo, ay nagdilig din ng tubig sa ating talong na niraraton. Kasi ang talong natin mga ka-farmers, marami na po mga bunga. So habisan na po natin to siya sa 3 bisis. So una, 2 quits lang, nasa mga 30 plus kilos. Ay pangalawa to 20, pangatlo to 80. So iwan ko mga ka-farmers no, sa pang-apat natin kung ilang kilo. So share ko lang, parang parami na uli ang harvest natin sa talong. Ganyan lang kabilis magawa ng balag, napakadali lang po. So ang nag-ano dito sa pagpatibay mga ka-farmers, ito lang paltak, kawayan, mga 1 metros binabaon, tapos doon tinatali ang tie wire na number 14. Ang ano po ay galvanized. So simula sa poste na yan mga ka-farmers, papunta diyon, simula sa isang gilid papunta sa isang gilid, may tie wire din nakaikot sa poste. Simula din papunta sa isang dulo, may tie wire din. So ganyan lang mga ka-farmers ang paggawa ng simpleng balag tapos matibay. And then i-installan ang Atlas flat wire. Ang Atlas flat wire mga ka-farmers, hindi siya mahirap nating install no. So napakadali lang, ganyan lang tingnan nyo, so, napakadali lang po. So alam nyo, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, pagdating sa ampalaya farming, kamatis farming, talong farmers, lamang po ang may alam. Pero kung baguhan ka pa lang at balak mong subukan ang mga talong farming, kamatis farming, ampalaya farming, sal, mais o ano pa at iba pa, swerte na kayo mga ka-farmers no. Swerte na po kayo kung may mag-guide sa inyo ng maayos at nagbahagi ng totoo. Kasi karamihan mga ka-farmers kagaya ko, gumagawa ng social media kasi yun ang napag-isipan ko na sa simpleng paraan ay makakatulong po ako sa pagbahagi ng aking mga
natutunan na mga pamaraan sa paghahalaman, paggawa ng mga simpleng mga gapangan katulad nito. So ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. Tapos kung magtanong kayo patungkol sa mga insecticide, fungicide, kung sa akin mga ka-farmers ituturo ko, pero sa iba kahit naman ako nagtanong hindi na sinasagot, kundi ang kanilang ginagawa, nag-react lang sila, naglagay ng heart. Ibig sabihin na yung comment mo o tanong mo napansin nila. So yun po ng mga ka-farmers, madamot sila sa kaalaman. So dapat mga ka-farmers, walang ibang magtutulungan kundi kita lang. Hindi natin ibig sabihin na ito farmers nagtatanong sa akin dahil kakapitensya at pareha kayo ng anak buhay, ay hindi ko sasabi baka malalamangan ako. Hindi ganyan tayo mga ka-farmers. Binigyan tayo ng ating pong may kapal ng kaalaman, no? Para magamit natin habang nandito tayo. Kasi alam niyo mga ka-farmers, wala isa nating mabubuhay. Lahat tayo ay mawala dito sa mundo. Parang lumilipas lang tayong lahat mga ka-farmers, no? So ang dapat ating gawin, katulad ko farmers, nagbabahagi sa inyo mga ka-farmers o sa mga balak magpa-farming. So kung ano man ang mga diskarte natin na nakapabago o nakakaano sa inyo, pwede nating ibahagi sa mga kasamahan natin. Hindi natin ipagdamot. So yun ang ating magandang gawin mga ka-farmers, no? Na handa tayong magbahagi sa mga kaalaman natin sa pagsasaka o sa pagpa-farming para hindi tayo mahirapan, lalo na sa pag-control ng mga festing insekto na matake sa ating mga pananim. So kailangan hindi natin ipagdamot at bukas ang ating loob, no, sa pagbahagi ng mga kaalaman patungkol na sa mga fertilizer natin ginagamit. Handa tayong mag-share o sa mga insecticide, fungicide o sa mga organic pa o ano pa. So handa tayo mga ka-farmers. So hindi natin ipagdamot. So ang iba parang yung ako'y bago pa, binibisita ko ang kaibigan natin kasi marami siyang maganda. Yung nakita ko yung mga niya mga ka-farmers, wala ng label, tinatanggalan. So yun po mga ka-farmers, no? Ang ibig sabihin diyan, ayaw niya na yung kapareho niya na farmers ay matuto o sa mga ginagamit niya, no? So pangit pag ganyan mga ka-farmers na hindi siya willing mag-share ng kaalaman sa kapwa niya ka-farmers. Okay, so dito sa atin mga ka-farmers, kung may mga tanong man kayo, pag may mga time ako, bibigyan ko. Kung meron kayong ipapagawag video, gagawa ko. So meron tayong isang video na gagawin dito sa ating YouTube patungkol po sa talong at saka mais. Sabi niya, pwede ba ako mag-request sa inyo ng video ka-farmers? Alam kong nagtatanim ka ng mais. Yes po, nagtatanim din ako ng mais. Nagtatanim din ako ng talong. Yes po, nagtatanim din ako ng talong. Sabi niya, gawan ko daw ng video kung alin sa dalawang ipa-farming ang may magandang kitaan. So mga ka-farmers, kung natin munang i-analyze, no? At hindi pa natin gagawin, mas lamang ang talong kasi maraming beses tayo mag-harvest, tapos si mais isang beses lang. Si mais mga ka-farmers, pag tumama sa murang presyo, hindi na makakabawi at higit sa lahat hindi din na makakabangon, lubugan na diretso. Pero si talong mga ka-farmers, pag halimbawa ay nagpitas ka mura, ay nako, maraming beses mapipitasan si talong. Kaya nga maganda si talong mga ka-farmers. So yun po ang may share at may bahagi ko po sa inyo. Si mais, sabi niya fertilizer lang, kung may mga insecticide, pribaton lang daw at saka commercial. Si talong daw, napakadami daw mga pangailangan, mga fertilizer, insecticide, fungicide, may mga organic pa niya, tapos hindi niya alam. So yung nakita niya, sabi niya, ang ating mga tutorial, parang na siya mga ka-farmers, no? Parang nadani o na-encourage siya na mag-farming, subukan niya ang talong. Kaya nga nagpapagawa siya sa atin ng video. Isa po siya ang taga Surigao del Sur, kabayan din natin siya. Nasa ngayon ay nasa Taiwan. Sabi niya, pag uwi daw niya, balak siyang mag-farming. Ang itantanim daw niya ay talong. So kadalasan sa kanila, may mga gulay naman kung ang itinatanim, karamihan ay mais. Kaya nga pag uwi daw niya, sabi niya sa akin, subukan niyang pasukin ang talong farming. Kaya nanghingi siya, no?
o nagpapagawa siya ng video kung alin daw sa talong at mais ang may magandang kitaan sa pa-farming. So gawa natin ng video mga ka-farmers, hindi natin ipagdamot. So yun lang po, abangan nyo ang video na gagawin natin para sa kanya at saka sa lahat, at parang makakuha kayo ng idea, no, o punto kung alin ba sa dalawa, mais at talong. Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat kong mga viewer, sharer, commentator, lalo na sa aking mga subscriber na palaging pinapanood ang ating mga latest video, no, mga ina-upload natin dito sa ating munting YouTube channel. So sana po sa ating ginagawang video ngayon, meron kayong natutunan patungkol sa pag-install ng gapangan, no, simpleng gapangan pero matibay. Ganito lang gawin: tie wire, paltak din iikot lang isang bisis ang tie wire doon sa isang poste hanggang makakarating sa isang gilid. Then tapos simula doon papunta sa isang dulo, ganun din ang gagawin mga ka-farmers. So yung mga poste natin matibay na siya kasi naka-cross na ang tie wire. May tie wire galing doon na nakaikot isang beses, nakaikot isang beses, may tie wire galing doon. Tapos ang gitna, lagyan lang natin ng tie wire, tapos tatalian ng atlas flat twine, doon na natin i-install. Ganyan lang kasimple mga ka-farmers, no, ang ating ginagawang balag pero matibay. Alam niyo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, marami ng vices, no, na nadaanan ang ating mga pananim din sa Batangas. So yung last natin din mga ka-farmers, yuan. So yan, tumama tayo sa magandang presyo kasi ang talong natin ay nakabalag, ang may trails, no, tinatalian ng sanga, pati ang ating ampalaya talbos lang ang naputol, dahon lang at bunga ang nalaglag. So pagkatapos mga ka-farmers, dahil hindi nadapa, ayan, yung nag-recover isang linggo lang, nakaharvest na po tayo uli. Ganun din sa ating talong. So lamang po mga ka-farmers, sa pagpa-farming ang may alam, kaya palagi kong sinasabi. So dahil marami kayong mga video na makikita sa atin na makakatulong sa inyo, panoorin nyo lang kung paano natin ginagawa para masundan nyo simula sa pagpunla, pagtatanim, kung ano ang ginagamit, pag-spray sa mga bagong tanim, hanggang sa maintenance o sa ganito ng edad. So yun po mga ka-farmers, malalaman po ninyo sa ating munting YouTube channel. Okay, so sa yung lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye bye and God bless, at mabuhay po tayong lahat. Happy farming.